Hello guys, good morning, good morning, good morning, good morning. So, welcome to my vlog. So, ngayon mga ka-farm, ang ipakita ko sa inyo ang nagturtol. Siyempre, unang passing pa lang to mga ka-farm ha. Or unang daan pa lang to sa turtle. So, ganito na ang resulta. O, tingnan nyo. Mayroon ng putik. Ipakita ko sa inyo mga ka-farm na sa yung hindi pa na tawag dyan, hindi pa nadaanan ng turtle. Turtle ang tawag dyan sa amin. Di ba ko kung anong tawag dyan sa inyo? Turtle or mudboot. Ito yung resulta niya. Ito yung resulta mga ka-farm mo. Malalim yung kanyang putik at nasa 3 to 4. Malalim na yung putik, pero alam niyo ba mga ka-farm, hindi to katulad sa ibang mudboot, dahil yung mudboot namin ay ginawa naming panibagong disenyo. O tingnan niyo mga ka-farm, matigas to mga ka-farm, pinapatubigan lang namin. Tingnan niyo, ganito pa yung resulta mga ka-farm. At pakita ko sa inyo yung hindi pa naabutan ng tubig kung gaano siya katigas. Tingnan niyo mga ka-farm. Sobrang tigas tong dahil nasa elevated naka-elevate ang area nito mga ka-farm. Taas yung elevation niya. So dapat ganito na yun mga ka-farm katigas. Wala pa tong tubig dito mga ka-farm. Pero ang resulta, pakita ko sa inyo resulta kung bakit malalim yung kanyang hindi naman mabigat sa makina, dahil pareho naman tayo lahat ng makina ngayon sa gamit sa ganitong klaseng mudboot, nasa 12 horsepower. Pero maganda yung kanyang resulta dahil linagyan namin ng ipin. Sa susunod na cropping magpalagay kami additional na ngipin pa lang to, tapos wala pang cutter. So yun mga ka-farm, pagbalik niyan, tingnan niyo mga ka-farm, dito matigas to mga ka-farm, as in matigas. Binagyan lang namin ng tubig, tapos tingnan niyo ang resulta. Makita natin sa inyo kung ganyan ang kanyang ngipin. Ipa-stop sang nato sandali mga ka-farm. Di ba? Doy, ato sa ipa-stop. Tanawa. Ito yung ginawa namin mga ka-farm na ngipin. Tapos sa susunod na cropping, lagyan pa namin ng cutter ang idagdag namin. Ganito lang mga ka-farm. Kina. Silbi yung mga ka-farm, yung paddling, linagyan namin, nag-a-add kami doon sa dating gawa ng mga tawag dyan, fabricator or upholstery, fabricator. Nagdadagdag lang kami ng ngipin. Tapos sa susunod na lang ng cropping, dagdagan namin ng tawag dyan, cutter. Kasi wala pa yung cutter, pinaangat lang namin dahil para siyang tawag dyan, rotivator. Hindi naman ganoon pero kahit hindi yung area, kahit matigas pa yung area mga ka-farm or compact ba, ang resulta is parang naro-rotivate. Tingnan nyo mga ka-farm, dahil sa ngipin na aming linagay. Yan. So now I conclude na maganda talaga na mag-additional tayo ng sa paddling ng ngipin. At least mayroon namang mga dyan mga ka-farm. Kung gusto nyo or kung hindi pa nyo na kita niyan mga ka-farm, kung mayroon kayong mga ganyan, unit na ganyan, kung sarili nyo, ay mas mabuti maglagay kayo ng ngipin or cutter additional sa paddling. Dahil
At dahil yung resulta niya mga ka-farm, maganda talaga kumpara sa walang ngipin. Okay lang yung walang ngipin mga ka-farm kung yung tawag dyan, kung ang ating farm ay medyo swampy or sa Bisaya pa binog. Pero kung ano naman, katulad nito yung area natin, di ba? Pangit ang resulta kung walang ngipin, kasi para lang para ang resulta lookalike lang sa na tawag dyan, sa latching. Yung mga parang palay na lang, nagla-latch or na-happy ba? Tawag dyan. So, sana ay magustuhan nyo yun mga ka-farm. Dahil alam nyo, 2 croppings na or 3 croppings na nakaraan ay ginawa namin yan sa aming turtle. So naisipan ko sa susunod na cropping ay lagyan ko yan ng cutter para at least kapag makadaan ng maraming damo or makapal yung damo ay mga ka-farm, matatabas talaga or madaling maputol or makat yung yung makapal na damo. So di ba, mantakin yung mga ka-farm. Sa ngayon, dahil mamaya ay na kami mag-soak ng seeds, at dinubli na lang namin mga ka-farm dahil nahuli to siya. 2 lang to nahuli dito. So tingnan nyo mga ka-farm, 200 na yan. 200. 2 passing, 2 passing. Mas lalong lumalim mga ka-farm, di ba? Mga 15 days nito ay wala na, bulok na to mga ka-farm. At saka reviewin na naman to ulit mga after 4 to 5 days. I-review to pag daan ng madbot upang ma-fully decompose tong mga mga ka-farm. Dahil bukas or makalawa mga ka-farm ay magdi-decompose na to, mag-start na to mamaya. Madali lang tong yung rice straw tawag dyan, mabubulok. So ito lang naman ang ma-share ko sa inyo mga ka-farm, itong uri ng padbot, yung kanyang padling ay linagyan namin ng ipin. So yan, diretso at dala update sa ating bagong tanim na mga ka-farm na sibuyas dahon. Yun na ang gagawin lang ninyo mga ka-farm, napaka-simple talaga. Tapos 2 pa lang nag-andar dito sa akin mga ka-farm, puntahan natin. Ito yung isang nag-andar, yung nagsusupply ng tubig. Tingnan nyo mga ka-farm. Diesel engine lang din yan mga ka-farm. Hindi yan siya puno dahil nakayuko yung pero puno yan mga ka-farm. Nakayuko lang yung tawag dyan, PVC. Yung PVC. Yan. Tapos dito muna namin ipinapadaan sa wala pang laman na isda. By first week sa December, maglagay ako nito sa 500 square meter. Lagyan ko ito ng 1.5 lang na tilapia para mabilis lumago at lalaki. Yan, ganito lang yung ko mga ka-farm. Itong sa gilid ng aking, syempre kahit ano lang mga ka-farm ang itatanim, at importante ay mapakinabangan mga ka-farm. Tapos dito lahat na to parang update na to lahat mga ka-farm. Okay, may nakita tayong ito yung babaeng
tawag dyan, babaeng bulaklak ng, syempre, kailangan natin yan ihanap ng lalaking bulaklak. Oh, ito may nabuo na mga ka-farm. Tingnan nyo. Okay, mayroon na tayong maihahandang ulam. Ulam yan sa amin mga ka-farm. Tapos, pwede natin yan, mga ka-farm, i-pollinate natin to. Ipo-pollinate natin to sa babae. So, kung mga ka-farm, wala kasing dala kung mahihirapan tayo. So, ito lang using one hand. Okay. Ganito lang mga ka-farm. Ipo-pollinate natin yan. Para by next other day ay yan. Kung hindi naman lahat yan matitibog. Pero kailangan natin yan meron namang mga beneficial insect, moth, different moth na dadapo dito, bees, ay kailangan pa din yan natin ipopolinate kasi hindi natin alam kung baka bilar yung mga bees, hindi makapunta. So kailangan natin tayo na lang ang magpopolinate. Manual. Ito yung manual pollination. Yan. Hanap lang kayo ng lalaking, alam nyo naman kung paano ganito mga ka-farm, mayroong pollinator. Isa din yan sa pollinator yung beetle, yung black beetle. Yung lady beetle is orange color yun mga ka-farm. So ganyan lang mga ka-farm, ganyan lang. Balikan natin tong isa dahil kunting lang yun, or parang maliit lang yun may moth na pala. Maliit lang yung tawag dyan, pollen green. Dapat madaming pollen green upang sigurado na talaga at sure na mapopollinate siya kapag madaming pollen green. Okay na tayo mga ka-farm, di ba? Okay. Let's go. So ito lang ang i-share ko sa inyo. Simple farming. Ito. Daan tayo dito sa gitna mga ka-farm. Kahapon na ito yung ginawa naming adobo. Yan mga ka-farm. Malinis to mga ka-farm dahil hindi to tong mga ka-farm, nakagapang lang siya sa tubig, pero yan, uplan yan na kangkong. Pwede pala siya sa ganito. Akala ko yung Ipomia reptans ay sa lang talaga is sa land or upland ba, or sa nasa elevate lang, ka-elevate lang, pero pwede pala mabubuhay yung reptans. Pwede pala mabuhay sa mga ka-farm, sa tubig. So dito lang tayo dumaan mga ka-farm. So that's it mga ka-farm. Thank you so much for watching. Happy farming guys. Thank you so much. Bye.